Hindi sa lahat ng oras ay pera ang solusyon para manatili sa'yo ang isang tao. Minsan ay respeto at pagmamahalang ay okay na. Dalagang ginawang bayaran ng matandang milyonaryo para magpanggap na asawa nito. Ngunit pinaluhan ng dalaga itong matanda nang malaman niyang hindi pala ang pera niya ang kailangan ng dalaga. Tunghayan ang kabuuan ng kwento. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel. Subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Sa edad na 14 ay maagang naging ulila itong si Susan nang sabay ang mga magulang niyang nawala nang lumubog ang barkong kanilang sinasakyan. Simula sa araw na ibalita iyon sa telebisyon hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nakikita ang mga labi ng mga magulang nitong si Susan. Kaya ginawa na lang niyang tanggapin na wala na talaga ang ama't ina nito. Walang kahit isang kusing na iniwan o pinamana lang sa kanya ang kanyang mga magulang. Dahil sa kapos rin ng mga ito sa pera at simple lang ang kanilang pamumuhay. Nag-iisang anak lang ng mga magulang niya itong si Susan. Kaya't wala ito siyang naging sandigan nang mawala ang mga magulang nito. At ang nag-iisa lang niyang pwedeng malapitan ay ang tiyahin nitong nag-iisang kapatid ng kanyang ina. Wala kasi siyang kakilala sa side ng kanyang ama dahil sa hindi naman taga doon sa lugar nila ang ama nito. Ayaw sana nitong si Susan na humingi ng tulong sa kanyang tiyahin dahil sa alam niya ang ugali nito na isa itong strikta at matapobreng klasing babae. Ngunit dahil sa wala na ito siyang mapupuntahan at maaasahan, kaya napilitan na ito siyang lumapit sa tiyahin nito. Ginawa niyang puntahan ang tiyahin niya para sana kausapin. Ngunit nang makita na siya ng tiyahin niya sa harap ng bahay nito, ay agad niyang niyakap itong si Susan. Sa mga oras na yon ay naging emosyonal ang pag-uusap ng dalawa at naawa itong tiyahin niya sa kalagayan nitong si Susan. Kaya ginawa niyang kukupin at patirahin sa bahay niya itong si Susan. Sa unang 2 buwang panunuluyan nitong si Susan sa bahay ng tiyahin niya ay naging maganda naman ang pagtrato nito sa kanya. Ngunit kalaunay, lumabas na ang tunay na ugali nito. May pagkamainggitin kasi ang tiyahin niya at ayaw na ayaw niyang naagaw sa kanya ang atensyon ng iba. Nagsimula ito siyang magbago simula nang magdaos ito siya ng 32 niyang kaarawan. Sa kaarawan kasi nito ay itong si Susan ang naging sentro ng atraksyon sa mga mata ng karamihan dahil sa angking kagandahan nito. Dahil doon ay tinuring na ng tiyahin niyang kakompetensya niya itong si Susan. Naging malupit na ang pagtrato nito kay Susan at ginawa na niya ito siyang kasambahay sa sarili nitong pamamahay. Kahit na nanibago itong si Susan sa ginagawa sa kanya ng tiyahin niya ay ginawa na lang niyang intindihin ito siya at tiniis ang pagpapahirap nito sa kanya. Merong kapitbahay itong tiyahin niyang isang lalaking matanda na araw-araw niyang nakikita ang pagmamalupit dito kay Susan. Nakaramdam ito siya ng awa sa dalaga, kung kaya't nag-isip ito siya ng paraan kung paano niya matutulungan itong dalaga. Sa una ay ginawa niyang isumbong sa mga pulis ang nangyari sa bahay ng tiyahin nitong si Susan. Ngunit pinabulaanan lang iyon ni Susan at pinagtakpan nito ang kanyang tiyahin. Kung kaya't hindi na nagpatuloy pa sa pag-iimbestiga ang mga pulis. 2 buwan ang lumipas, nagkataon na umalis ang tiyahin nitong si Susan at saktong lumabas ng bahay itong si Susan para magtapon ng basura. Doon sa oras na yon ay ginawang kausapin nitong matanda itong si Susan at sinabi nito sa kanya ang alok nitong trabaho. Ngunit sa unang subok nito, nalapitan at kausapin itong si Susan ay nabigo itong matanda dahil sa hindi agad nagtiwala sa kanya itong dalaga. Sa puntong yon ay hindi muna nagpumilit itong matanda at hinayaan niya muna itong si Susan na makapag-isip-isip.
Sa gabi ding yon ay napaisip itong si Susan tungkol sa sinabi sa kanya ng matandang lalaki. Isang linggo ang lumipas, kinagabihan ay umuwing lasing at galit na galit ang tiyahin nito. At itong si Susan ang pinagbuntungan niya ng galit. Hanggang sa dumating sa puntong ginawa niyang kaladkarin palabas ng bahay niya itong si Susan at pinalayas. Walang nagawa itong si Susan sa mga sandaling yon. Dala ang konting damit niya ay umiiyak siyang lumalakad palayo ng bahay ng tiyahin nito. Sa kalungkutan niya ay naalala nito ang sinabi sa kanya ng matandang lalaking yon. Kaya ginawa niyang puntahan ang bahay nito. At dahil sa maghahating gabi na sa oras na yon, kaya't nahiya ito siyang kumatok sa bahay ng matanda. Hanggang sa nakatulog na lang itong si Susan sa balkonahin ng bahay ng matandang lalaki. Kinaumagahan, nagulat na lang itong si Susan nang gumising ito siya natatakpan na siya ng isang makapal na kumot. Habang nakaupo itong matanda at uminom ng kape ay nagsalita ito. Gising ka na pala. Naramdaman kong may naglalakad kagabi sa harap ng bahay ko. Kaya't ginawa kong lumabas at tingnan kung may tao. At naabutan niya kitang mahimbing na ang pagkatulog mo. Kung kaya't kinumutan na lang kita at binantayan sa pagtulog mo, saad ng matandang lalaki. Matapos magsalita ng matandang lalaking yon, ay ginawa niyang abutan ng mainit na mainom itong si Susan. Nagpasalamat itong si Susan sa ginawa ng matandang lalaki at ginawa niyang ikwento sa kanya ang rason kung bakit ito siya napadpad sa bahay nito. Sa puntong yon ay muli nagsalita itong matandang lalaki. Siya nga pala, Ray nga pala ang pangalan ko. Kamusta nga pala yung sinabi ko sa'yo noon? Baka gusto mo na iyong tanggapin. Sa sinabi ni Ray ay napabuntong hininga itong si Susan. Sige Ray, payag na ako sa offer mo. Wala naman na akong mapupuntahan ng iba eh. Maraming salamat sa pagpayag mo Susan. Magpapanggap ka lang naman na asawa ko sa loob ng 1 taon. Pagkatapos nun ay baliwala na ang usapan natin. Huling tugon nitong si Ray. Pagkasunod na araw ay nagsimula na nga itong si Susan sa kanyang trabaho. Ginawa niyang alagaan itong si Ray at asikasuhin sa araw-araw. Sa mga araw na dumaan ay doon niya mas nakilala ang pagkatao nitong si Ray na isa ito siyang mabuting tao at maganda ang layunin nito. Ngunit dahil sa yaman niya at dumagdag pa nang pumanaw na ang asawa niya ay nagkagulo-gulo ang mga anak nito at nag-aagawan sa mamanahin hanggang sa napabayaan na nila ito siya. Malaki ang naitulong ni Susan dito kay Ray, kung kaya't mas napalapit pa ang loob nitong si Ray dito kay Susan. Isang araw, bigla na lang dumating sa bahay ni Ray ang mga anak nito at galit sa kanya sa ginawa nito. Hindi na nagsalita pa sa puntong yon itong si Ray at hinayaan lang ang mga anak nitong pagsalitaan siya ng masama. Tahimik lang din itong si Susan sa oras na iyon. Matapos ng pangyayaring yon at nang makaalis na ang mga anak nito ay agad namang humingi ng tawad itong si Ray kay Susan. Naintindihan naman iyon ni Susan at ginalang pa rin niya ang mga anak nito. Nasundan pa ng ilang beses ang pangyayaring yon. Ngunit dahil sa nasanay na itong si Ray at Susan sa kanila'y ginawa na lang nilang baliwalain iyon. Naging mabilis ang takbo ng araw at hindi nila namalayang patapos na pala ang kasunduan nilang dalawa. Hindi naman humingi ng palugit itong si Ray dito kay Susan dahil sa nahihiya ito siyang sirain ang pangako nito kay Susan. Ganon din itong si Susan na nag-aantay lang nasabihan siya nitong si Ray na i-extend ang kasunduan. Dahil sa walang nagsasalita sa kanila'y pareho silang nag-assume na hanggang doon lang ang kontrata. Nagkataon pang nagkasakit itong si Ray sa panahon na iyon. At bago itong si Susan lumisan sa bahay ni Ray ay ginawa niyang tipunin ang mga anak nito. Pinatawag ko kayo dito para ipaalam sa inyong wala akong ibang pakay sa ama nyo. Dahil isa lang pagpapanggap ang lahat ng yon. Naway sa mga natitirang araw ng papa nyo ay iparamdam nyo man lang sa kanya ang pagmamahal ng isang pamilya. Mabait ang papa nyo at gusto niyang magkaisa kayo.
Matapos na sabihin niyo ni Susan, ay manghiyak-ngiyak ito siyang lumabas ng kwarto nitong si Ray. At simula sa araw na yon, ay wala nang balita pa itong si Ray sa kinaroroonan nitong si Susan. At simula rin nang sabihin niyo ni Susan sa mga anak nitong si Ray, ay narealize nila ang kanilang kamalian at pagkukulang sa ama nila. Bumawi ang mga anak nitong si Ray sa kanya at muling nagkaisa ang mga ito. Sa araw ng kaarawan nitong si Ray ay ginawa siyang sorpresahin ng mga anak nito. Nang itong si Susan, ang espesyal na panauhin nila sa kaarawan niyang iyon. Labis ang saya nitong si Ray sa mga sandaling yon nang masilayan niya itong si Susan. At dahil payag na ang mga anak niya sa pagmamahalan nila ni Susan, ay ginawang totohanin na nitong si Susan at Ray ang kanilang pagmamahalan. At nangyari ngang kinasal itong si Susan at Ray. Mga ka-explorers, ang pag-ibig ay dumarating minsan sa mga panahong hindi natin inaasahan.